SMNR, balita totoo. Maging in sa mundo ng negosyo at propesyon. Huwag magpahuli sa mga latest trends ng iba't ibang industry. Alamin ang gabay sa tagumpay ng ating mga panauhin. Ating pag-usapan ang mga yan dito sa Patok. Patok, may oportunidad sa bawat katok. Programang hatid sa inyo ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok, ating pakinggan ng iba't ibang kwento ng buhay. Istorya ng mga simpleng individual na magbibigay inspirasyon at motibasyon. At narito na ang ating mga kapartner na Kapatok Pa. Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Buong mundo, buong universe, magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon kaninyong tanan, taga-dira sa Visayas o sa Mindanao. Naimbag amale. Maupay nga kulop. Maya pagat panapon. At buenas tardes, mi amigos, mi amigas. Good afternoon po sa inyong lahat, saan man kayong bahagi ng mundo. Wini-welcome namin kayo dito sa paboritong tambayan ng mga nagnenegosyo at kanilang kasosyo. Dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Kung nais nyo kaming katok, maaari pong tumawag sa 88363875 o sa 88019836. At pwede nyo rin kaming i-text sa 0927-540-2241. At syempre, mag-iwan ang inyong comment at greetings sa ating Facebook at YouTube live stream sa DZAR 1026 at sa Patok sa DZAR. At kitang-kita tayo sa G sa Channel 40 nationwide. Ayan, mga at kami po ang inyong katok ngayong hapon. Ako si ka-partner Wella. At ako naman po si ka-partner Jillian. At ang ating unang magiging topic ngayong umaga, hapon pala. BPO to business success. Ayun. Paano kaya niya naabot ang kanyang tagumpay? Tatanungin natin siya. Sino ba siya, ka-partner Jillian? Ayan, mula sa mundo ng BPO, sumabak sa kapihan at ngayon, isa ng award-winning barista at founder ng Banyuhay Cafe na unti-unting sumisikat dahil sa kakaibang timpla at lutong Pinoy na presentasyon. Siya ang national finalist ng Da Vinci Barista Craft Championship 2024 at hindi lang basta gumagawa ng kape, gumagawa siya ng karanasan. Behind every drink is a story, and today we're hearing his story. Ayan, let's all welcome the bold, creative, and coffee-loving heart behind Banyuhay Cafe. Walang iba kundi si ka-partner Joel or Jox Gonzalez. Ayan, good afternoon, ka-partner Jox. Yeah, welcome sa Patok. Thank you po sa pag-invite. Baka meron kang gustong i-shout out. Siyempre, shout out sa family namin, family ng Banyuhay, and sa mga friends ko and partner. Ayun. So, bago itong Banyuhay, kaunting history. Okay po. Sabi nga, BPO to business success. So, ano yung parang mga naging experiences mo doon sa BPO na nag-inspire sa'yo para mag-open naman itong business? Okay po. So, almost 10 years po kasi ako sa BPO industry. Then, sobrang complacent ko lang kasi nakakapag-provide ako ng needs ko, ng wants ko, tapos nakakatulong ako sa sister ko sa pag-aaral nila. So, ganun lang siya. So, parang akala ko okay na yung ganun na kumikita ako, then nakakapag-provide ako until nagkasakit ako 2021. Pandemic. Parang pa-slow down na yung pandemic. Nagkasakit ako, then parang na-home confine ako for almost 5 months na walang trabaho. Then parang naging blessing in disguise siya. Tapos nung pagpasok ko sa work, binigyan nila ako ng work from home opportunity. Then from there po, dahil wala akong katrabaho, so naboboring ako. More on watching ng Netflix and YouTube lang. Then by that time po, talagang gustong-gusto ko na mag-step up sa career ko. Na from being inside the cubicle or inside the BPO or corporate slave ba kung tawagin is maganda naman tayo, di ba? Kasi parang di kami yaman sa ganun lang. Napoprovide yung kailangan pero walang pagyaman. So
habang nanonood ako ng YouTube, nakita ko or nanonood ako ng mga Korean ASMR. Yung mga cafe, gumagawa ng coffee, sandwich, mga food. Tapos ang gaganda ng mga presentation nila. Tapos parang ang sasarap. And then by that time po, ako naman sa sarili ko, may gusto na kasi ako or may dream cafe ako parang may goal ako or may plan. Pero di ko alam kung paano ko i-start. So by that, na-include ko yung parang nakikita ko sa Korean cafe. So gagawin ko nga sa Pilipinas pero Pinoy twist, kumbaga. Hindi nalalayo yung panlasang Pinoy, may inspirasyon sa mga Philippine culture, something like that. And of course, using local products. And that's where Banyuhay started. So binago ko yung anyo ng coffee into a new form. Yes po. Banyuhay is a metamorphosis or bagong anyo. So that's where we started. And yun po, from BPO, biglang na lang last November, nag-resign agad ako kahit nakuha ko yung dream position ko. Yes po. Nakapagpa-promote po ako bago. Ganun? Yes po. Kahit nakuha ko yung dream job title ko, iniwanan ko parang ilang months lang. Kasi mas nakikita ko, mas tiwala ako dito sa Banyuhay. Yung potential niya po. Yun po. Wala kang parang transition period na parang nahirapan kang parang iwanan o talagang feeling mo, ito na yun? Yung hirap iwan, ando doon po talaga siya. Grabe, parang sa akin tagal mo doon di ba? Yan, tagal ko. Kumbaga, kumikita ako ng kahit nakaupo ako, kahit magaan yung trabaho, kumikita ako So by that, sabi ko, kakayanin ko kaya? Parang ganun. So may inaasa din ako na yung parang medical support kasi ng company, di ba po? Mga insurance. Talagang tatalikuran ko lahat yun para dun sa Banyuhay. But walang masama kung susubukan. Yung corporate, nandiyan lang po yan. Anytime, pwede akong bumalik. Yes, But the Banyuhay, the opportunity is there. 1 year yata ako, or 1 year po almost ako naging work, parang 2 trabaho. Gina-juggle ko yung night job ko plus the Banyuhay. And hindi siya nag-grow. Stable lang kami. Unlike nung nagbitaw ako ng November, ang dami palang opportunities na hindi namin nakukuha. So ngayon, parang ilang months pa lang kami na full-time. Then I saw the opportunities. Grabe. Yun po. Nafokusan kasi. Parang ito yung pinakamagandang sugal na sinugalan ko so far. Bakit Banyuhay naisip mong pangalan? Yun po. Kasi ang pinaka-main product namin is new form or kasi sobrang dami ng coffee shop today. Sobra. Booming talaga siya, Yes. no? So, kahit saang corner meron. Correct po. So what I want is to give something new. So kaya binago ko yung anyo ng coffee, not only the physical appearance but the taste and the story. And then that's where I came up sa Banyuhay, which means is bagong anyo. Speaking of bagong anyo, ano ba yung ino-offer ninyo na parang naku-curious tayo? Okay. Actually, 2 yung ino-offer namin. Kilala kami sa 2 item. Number 1 po is yung signature drinks namin. So, sa mga signature drinks namin, we have non-coffee. We also have coffee beverage na mas kilala. Then, sa second po naman is yung sandwich na mas kilala naman siya sa mga, yun pa rin, mga corporate din siya na kukuha usually sa mga events. Nakakagutom. Sarap tingnan. Yan po yung nakikita ngayon. Ayan po, sandwich. Actually, dyan kami kumita kasi wala pa akong gamit nung pang coffee shop. Ang laki kasi ng kailangan So, nung gabi na yon, yung nanonood ako ng Korean cafe, I only have like 2,000 pesos budget remaining. Kasi meron akong coffee shop na maliit na hindi nag-work. Ano doon lahat ng pinundar ko na pera. So, the remaining money that I have is like 2,000 pesos. And sabi ko, gusto ko siyang i-join, gusto ko siyang i-push ulit, pero paano? 2,000 na lang. And then nakita ko yung sandwich na yon. And that time, yung partner ko, pumapasok sa clinic, pinabaunan ko siya. Ginaya ko yung style dun sa Korea. And then nagulat ako yung mga ka-office niya or mga ka-clinic niya. Nagtanong ko magkano yan, paano yan. And then nakakolect kami ng 30 orders. So yung 2,000 pesos na last money ko, binili ko ng mga packaging. And then yun na. Then the rest is history po. Nakapagtanggap kami ng maraming orders. Nag-resell po yung mga kapatid ko sa Antipolo. Dumami. Nakaipon kami ng pampundar pang gawa pang bili ng mga gamit po namin ngayon. O, diba? Yes po. From 2,000 pesos. Yes po. Kasi yung iba, diba, parang pag nagnegosyo, yung notion nila naku, kailangan ng malaking kapital. Agad. Kailangan malaki agad. So, even ganun, 2,000 pesos, pwede ka na mag-start talaga kung gugustuhin mo, diba? Lakasan lang po talaga ng loob. Lakasan lang ng loob. Lakasan lang ng loob talaga. Ano yung parang
pinag-aralan mo ba? Or parang bigla na lang dumating na, ay, na-surprise ka, ay, opportunity ito. Siguro, passion na rin po talaga. Mahilig kasi ako magluto, maggawa ng mga drinks. Kahit nung bata pa. Even nung college ako, sumasali ako sa mga mixologies, mga bartender. Nagdidrink. Mga kaibigan ko, ako yung taga-timpla ng mga alak nila. Ganun, mga... Kasi parang sa flavor. Buti di ka nag-scientist. Yun nga eh. So, siguro, ano na lang din, I already have the taste na siguro, or passion. May talent ka na. Kaya nung pinush ko siya, parang medyo nadalian ako. And syempre, parang inaaral ko na lang siya ng inaaral habang nandoon na ako. Ganun na lang po yung nangyari. Galing. Along the way, ano yung mga naging hamon sa negosyo? Yung recently lang, yung trust issue, I guess marami makaka-relate po ng mga negosyante, lalo na yung mga small owners po. Yung trust issue, kumbaga, pag aalis ako, hindi ko siya maiwan kasi medyo perfectionist when it comes to outcome ng product. So gusto ko maayos yung product. OC. Oo, yeah. Natatakot ako pag umalis ako mamaya yung sa event, mali yung natimpla nila, mali yung nabigay. Ganon, yung ganong issue. So, ayun yung sa akin na yun, sa personality ko na, ayun yung pinaka naging problem namin or tawag po dito. Challenge namin. Pero in the latter part, parang sabi ko, parang hindi kami nag-grow naman, naging as is lang kami. So, unti-unti, binigay ko yung tiwala ko sa mga kapatid ko. Una sa mga kapatid ko, sila yung naging head. Tapos, tinry ko nang hayaan, sige, kung magkamali, edi pag-aralan kung saan nagkamali. Turuan sila kung saan sila nagkamali. I-guide ba sila? So, along the way, nung nag-trust na ako sa kanila, natuto na ako mag-delegate ng task, pag-provide ng task list. Tapos nagulat ako, lumalaki kami. Nakakapag-provide na kami ng 3 events in a day. So, yun po. So, para sa akin, pag hindi ka nag-trust or hindi ka, kung ikaw lang lahat, ikaw yung owner, ikaw barista, ikaw marketing, ikaw lahat na, hindi mag-grow yung business. Yeah, po. Hindi mag-grow yun. Kailangan matuto tayo magtiwala sa mga tao natin, sa mga ka-team natin. Yun po. Yun. Para sabay-sabay kayong umangat at mag-grow. Importante. Diba? Oo. Ano yung mga patok na products na binabalik-balikan talaga ng mga customer? Mamaya papakita ko po sa inyo yung sa Bakunawa. It's one of our signature coffee drinks. It's made po siya ng milk, brevet, then shot of coffee. Tapos, meron din po siyang parang honeycomb sa taas. Kaya siya naging Bakunawa kasi parang yung honeycomb, parang crater ng moon. Di ba si Bakunawa, kinakain niya yung buwan. Something like that. I think yung Grabe, sobrang creative. Then we also have the Hiraya. I'm not sure kung mapapakita po sa ano. Hiraya naman yung itsura niya is parang sky. So may green, blue, and then clouds. That's our matcha drink. Take away namin sa matcha latte. And ayun yung mga nag-trending na drinks sa amin sa online. Ayan po yung Hiraya. Ayan yung Hiraya. Ayun. Ayan po. Mukha talaga siyang sky. Ganda ng kulay, di ba? Matcha kasi siya. Very Instagrammable, pang Gen Z. Then, aside from that, yun nga po, yung sa sandwich naman, grabe sa corporate po. Mabenta siya sa mga meetings. Doon po. Kasi healthy snack siya. Magkano naman kaya yan, ka-partner? Napakamura lang po niyan. Siguro doon din kami binabalikan. Kasi our sandwich rates for, nag-start siya na, yung whole, nag-start siya ng 150 pesos to 170 pesos only. Then yung half, ranging lang siya ng 80 to 90 pesos. Then for the drinks naman, magugulat po kayo kasi nasa 120 to 150 lang kami. Very affordable. Yes po. Paano niyo binabalance yung quality tapos din kayo nalulugi? Siguro dahil sumusupport kami sa mga local farmers, mga local products, nakahanap kami ng magaganda or reliable na supplier po. And by that, nadya-juggle namin kasi hindi naman po kami ngayon sugapa sa presyo or basta we want to make sure na ma-introduce namin siya sa ibang mga tao po. Hindi lang yung nakasanayan nilang mga kape na Spanish latte, caramel macchiato, ganon. Kailangan mag-explore sila sa mga drinks na magugulat na lang sila, masarap pala. Ano yung parang pinag-aralan mo? Paano yung pag-mix mo?
Ano yun? Nag-training ka ba? Wala po talaga. Everything is like in my mind lang. Self-learning? In my mind lang talaga. In your mind Opo. lang. Tapos parang gusto ko lang, parang masarap tong drinks na to, masarap tong combination na to. Then product research development Parang po. Yun. naiisip mo na lang, ito, magandang combination. Parang ganun lang. Opo, nung una, nag-try ako sa mga candies ng mga old-fashioned or mga old candies like yung chocolate. So, we have that coffee na chocolate flavor, the marshmallow. So, doon ako mga nag-start. Then, kung ano yung mga flavor na nagmamatch po talaga. Kamusta po yung feedback ng mga customers ninyo? Positive and both negative? Karamihan positive. Actually, feedback para sa amin or para sa akin is a blessing kasi talaga yan eh. Positive or negative, kailangan i-accept. Kasi ibig sabihin, concern sila sa'yo. Totoo. So now, yung mga feedback na nare-receive namin, currently, we're so happy na lahat or ang daming positive. Kung may negative man, most of them is lagging sa time management lang. Like minsan medyo nalilate kami ng Matagal. delivery or dahil sa traffic po. Open kayo nalilate sa na. delivery. More on Grab and via Lalamove po. Okay. Hanggang saan yung pinakamalayong customer ninyo na aabot? Ngayon, meron kami sa Silang Cavite. Parang nagkaroon sila ng Layo nagkaroon sila ng birthday party sa isang dog shelter. Tapos kami yung sa amin sila nag-order ng drinks and snacks. Wow. Yun po. Open din ba kayo sa mga events? Like, pumupunta kayo sa events? Yes po. Nagka-cart kayo? Opo, doon Pwede po kami rin. ngayon. Kasi wala kami yung physical store po. Okay. Yeah. So, lagi lang kami na-invite sa mga bazaars. Mga and pop-up, gano'n. pop-up po. Ngayon po, lagi kami nasa Intramuros every weekend. So, baybayan niyo po kami sa Mercadillo. Okay. Yung malapit sa church? Opo, yes po. Sa Intramuros Church. San Agustin Baka Church naman po. naka-order na ako dyan. Baka, madalas kasi. Madalas ako eh. dyan. Nung summer festival, tsaka nung... Yeah, Summer Festival. Nandun Nandun din din kayo. po kami. Yes po. sabi Dalawa ko po na. yung pwesto namin. Isa sa Manila Cathedral, isa sa San Agustin Church, yung sa heart nung Intramuros. Familiar yung itsura ng isa eh. Parang naka-order na Ay, ako parang- dyan. Oo. Tapos yun po, sa mga weddings, ngayon, available na po kami sa mga wedding, corporate, nagdadala kami ng cart namin. Paano yung bookings inyo? Like, kailangan 1 week ahead? Or paano ba yung process? As long as may available na time po. Weekend naman. Pero yun, currently, dahil medyo nag-trending yung ibang mga videos, dagsa po yung mga inquiry and mga orders. So, at least 1 week or 3 days before po, makakapagsabi sila pag may order sila. Ikaw din ba in charge sa social media? Yes po, ako. Currently, As ako in, po. Ano ka, hands-on ka talaga lahat? Opo. Ikaw lahat? Pero ngayon, when it comes sa production, napagkakatiwalaan ko na po yung mga team Meron ko. na. Yes po. Galing. Okay na yung trust issues. Wala na po yan. Unti-unting na-resolve ba? Ayan, kung bibigyan ka ng chance na magpatayo ng inyong sariling cafe, saan kaya ito at bakit? Okay. Actually, ang number 1 na target talaga namin is Intramuros. Doon talaga. Kasi aside sa mga turista na lokal na pumupunta doon, we also wanted to share our experience with the international tourists. Yes po. We want to, parang sa Vietnam, yung coffee industry kasi nila, grabe. Sobrang tutulungan sila. Nagtutulungan sila. So, even sa Intramuros, I know that there's a lot of cafe doon. And also, we want to break the norm na unique cafe naman to na inspired with Filipino. But if not, within Quezon City po. Okay. Okay. Eto, may tanong tayo from YouTube Live. Sabi dito, anong klaseng skills po ang pinaka-importante para maging isang mahusay na barista? For me, tawag ito, maging resilience ka. Kasi, kailangan ma-adapt mo yung mga bagay na, for example, kulang ka. For example, sa amin, hindi naman kami nag-start sa machine. Nag-start Manual. kami sa mocha pot, yeah. Until now, nung nagkaroon na kami ng espresso machine, hinahanap ng tao yung lasa ng mocha pot. So, pag naging barista kasi, hindi lang dahil magaganda yung machine mo, magaganda yung mga syrup and brand mo. Dapat sa panlasa din. And kung paano mo siya, kung nagtitiwala ka sa panlasa mo, mapoprovide mo sa kanila yan. So, yun. Pag resilience ka, ma-adapt mo, magagamit mo yung mga nasa paligid mo lang, makakapag-provide ka ng maayos na kape. Ang kailangan artist. Ay, hindi naman po. Hindi naman kailangan. Hindi naman po. Kasi mga nag-art ba yung latte art? Latte art. Mga Ibang ganun. category naman po Ibang sila. category Yes naman po. yun. Ganun. Tapos yung sa mixing.
Naano ako sa mga ganyan, yung mga talented masyado, no? Mga kabataan pa lang, very creative. Yes. And then sumusugal talaga sa pagninegosyo kasi yung iba, yung mga kabataan parang papasok ba ako sa pagninegosyo o mag-work muna ako sa corporate? Sa tingin mo, anong maganda? Or ipagsabay? Okay. Sa akin kapag tulad namin, sa pamilya kasi namin, hindi kami ganun kayaman. So, wala kaming financial support na makukuha sa pagninegosyo. Meron lang. Sobrang supportive lang nila sa parents. So, sa akin, kung wala kang malaking puhunan or puhunan, and then you can start na magtrabaho muna corporate, mag-ipon, then pag nakapag-ipon ka, then push through then sa dream na business mo. But if you have the money, then go ka na sa ako. Yes, so ganun Start po. na agad. Yeah, start agad. Kasi nung ako, college pa nga lang po ako, nag-start na, while studying, nag-start na ako ng mobile bar. That's yung mga alak-alak po. So, business-minded ka na talaga noon pa. Wala kaming pera noon. Ang nangyari lang is yung down payment ng client. Ayun yung pinampagawa ko ng cart. Sila tulong-tulong sa paggawa ng cart. Sa mga baso, pinabili. Tapos, sila mama, supportive lang. Sila yung mga nagsasell sa mga, pinopromote kami sa mga ka-work nila. Ganun lang po. Mga kapatid ko promote sa mga work. Ganun lang siya, nag-start lang din. Yun na magandang mag-business pag may support system ka. Opo, yun nga po. Kasi pag ikaw lang din mag-isa, parang kakayanin ko ba to? Opo, sobrang thankful ko din siguro dahil ang lakas ng support system ko. Not only my family, even my friends po, sobrang lakas nila. Ano yung masasabi mong naging guiding principle mo sa panahon na hindi maganda yung takbo ng negosyo? Tawag dito siguro, kailangan talaga is yung pag-manage nung financially. Kasi for example, tulad ngayon, sa amin, hindi pa namin nasusubukan yung 1 year na nakafocus lang ako sa business. It's our first year po. However, nakakuha na ako ng data from last year na from this month to this month is medyo mabagal yung process. So, ginawa ko, on our previous event, nakapag-ipon ako para at least kahit pa paano may pangtugon ako. Like, nung July, ilang weeks ang daming na-cancel na event sa amin dahil sa ulan. Yes. So at least kahit pa paano may natabing pera. And also, dahil may record na ako kung anong month yung mga mababagal. So in business, kailangan talaga aralin mo yung data kung anong, makapaggawa ka ng mga bagong pakulo. Ganon. Para kung hindi man tumatok tong kape ngayong buwan na to, at least you have another product to offer. Lahat ba ng coffee nyo is like cold lahat? May hot din? Sa lahat ngayon po lahat is cold po. Pero we offer din classic dun sa mga gustong maghanap ng mga normal na timpla. Doon naman we can offer na hot. Okay. Pero dun sa mga signature namin, lahat po is ice pa lang po. Ito, basahin natin ilang comments from YouTube. From Yana Alberto, hello po, saludo ako sa sipag at dedikasyon mo. Kitang-kita kung gaano mo pinaghihirapan ang lahat para mag-grow ang business. Keep inspiring. Yeah, thank you po. Galing naman kay Shekinah D, for sure. Masarap po yung kape nyo. Thank you. Sige. Ayan, from Yana, sobrang saludo ako sa passion mo. Start with lutong bahay hanggang naging business. Nakaka-proud. From May Obra Sotelo, paano nyo po ma-convince sa mga hindi naman po pala kape or mahilig sa kape? Ano po ang unique marketing strategy nyo para sa mga hindi mahilig sa kape? Meron po ba kayong ibang offer aside po sa mga coffee lover? Yes po. So, doon, naisip na rin po namin siya. So, aside from the coffee, ayun nga po, may non-coffee kami, like yung dahiraya na pinakita kanina sa ano. We also have refresher like that po. Colorful pa rin siya, inspired with Filipino taste. We have marikit, sibol, liwayway. Wow, ang ganda ng Those are mga refresher po. Gusto ko yung paggawa ng names. Oo. Very unique. Thank you po. Sa'yo din galing yun. Dalawa kami ng partner ko po nag-iisip nung Okay. ng mga names. So, sa business, kailangan nag-iisip. Creative. Opo, yun hindi lang hindi lang basta may pera or nag-trending pupush mo agad, dapat pag-iisipan mo rin po.
Ayan from Clay Perez. Wow, I'm truly amazed by people like you, young entrepreneurs with such brilliance. I hope more people become like you. You've also inspired me to pursue my own business plans soon. Ayun. O, diba? From Ina Mortel. Wow, Banyuhay Cafe. Madalas ako bumili sa inyo. Ay, thank you. Sana makatikim ulit ako. Wow, Suki! Oo, Shout madalas out siya sa kay Manila. Ina. Jane Codnita, I love iced coffee. How do you stay above even when there's a lot of coffee shops around? Parang nasagot na niya kanina. Nasagot niya na. Wow, iced coffee and sandwich has perfect combination ng aesthetic tingnan ng coffee prep ng Banyuhay Cafe. Ayun, aesthetic talaga, no? Opo. Para sa mga Gen Z ang target nito. From Justin May, ito yung sandigan ko during our thesis defense. Wow, super affordable and it matches my taste so much. Instagrammable. So glad that you guys are having the recognition you deserve. I thank you. Suki nyo sila. Kaya nga po yung galing. Ayan, Nakaka-touch parang naman po. Noemi. Ang unique ng pangalan ba ni Yuhay? At ito naman from CM Bang, paano mapapanatiling matagumpay at kumikita ang isang coffee business sa gitna ng matinding kompetisyon at pabago-bagong panglasa ng mga Pilipino? Yun po. Actually, napapansin ko na ito yung pinaka magiging challenge namin. Kasi sobrang bilis ng trend. Yes. Like may mag-isang mag-post Ang bilis lang. mag-evolve. Yeah, ang bilis talaga ng mga panlasa nila. So, sa amin kasi, we stick on our tawag dito, branding. Signature. Yes po, sa signature namin. Na that is the reason why lumayo kami sa mga normal na coffee taste or na timpla. Gumawa kami ng sarili namin para just in case na yung iba nga parang ginawang bingo card na eh. Para matantosan nila lahat. Yes po, dapat talaga na ganun kami. Ginawa nilang bingo card yung menu namin. So ganun lang siya. Create something new, create something unique na makikilala kayo. And if nag-change, yung change kasi is very naman yan eh. Hindi na mawawala yan. So, huwag kang matakot sumabay sa trend kung kaya nyo. And then, if not, then offer lagi something new. Innovate your product. Ganun lang po lagi. In short, mag-isip kayo na mag-isip. Hindi yun, hanggang nasa business ka, hindi matatapos ang pag-iisip at pagiging creative mo. Hindi lang nakapag-build ka nito, then that's it. Hindi siya mag-grow po. Sabi naman ni Juan Pansit, ang galing ni Sir Solid yung discount niya sa negosyo. Nakaka-inspire. God bless po. Oh, thank Maris you po. Pantorilla, nakaka-inspire po kayo para sa mga kabataan na magtayo na ng business at maging independent sa buhay. Yun, madami kayong na-inspire. Kaya nga po, thank you. Jocks. So doon na lang sa mga gustong mag-start ng negosyo, anong pwede mong tips sa kanila at last message mo sa ating mga viewers? Okay. Well, ito yung parang lagi tumatatak sa akin na a goal without a plan is just a wish. So hanggang nag-isip ka lang ng goal pero wala kang plano, wala lang yan. Nasa utak mo lang siya. Wish lang. So you need to start. Huwag kang matakot. If mag-fail ka, that's why sa game pa lang ng bata tayo, lagi may try again. Diba? Yes, oo. If try again, and then pag na-game over ka na, pahinga ka lang, then try to go sa something new, diba? Mag-venture ka sa iba namang opportunity. Basta, huwag kang matakot, yun lang. Then, once you have the courage to push your dream or to push your business na pinapangarap mo, ito yung number one naman na goal is trust your product. Number one yan. Kasi if ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka believer, then how come na mapapa-convince mo yung mga tao sa paligid mo? Yan po. So yun na mga kapartner, si kapartner Jocks Gonzalez ang may-ari po ng Banyuhay Cafe. So i-follow nyo sila sa kanilang Instagram and TikTok and Facebook. Yes po. Ayun, Banyuhay Cafe. So, time now is 29 minutes after 1 in the afternoon. Mamaya, isa na namang special guest ang mag-share sa atin ng kanilang sekreto sa tagumpay sa pagnenegosyo. Sa magbabalik yan ng Patok! May oportunidad sa bawat katok. Huwag bibitiw, magbabalik ang Patok sa DZAR 1026 Sunshine